Disyembre, sa tahimik na bayan ng Fasis, Pangasinan, isang umagang tila ordinaryo lang. Pero sa kanto kung saan karaniwang naghihintay ang maresidente ng tricycle papunta sa highway, biglang nakagulo. Isang putok ng baril ang umaling-aungaw, sunod-sunod. Sa loop ng Toyota Corolla, duguan at walang buhay ang isang lalaki, si Abelino Abel Manansala, 37 anyos. Ang tanong ng lahat, bakit kailangang mamatay ang isang taong kilala sa baryo bilang mabait, tahimik at walang kaawe? Mga kaibigan, sa kwentong ito, pag-usapan natin ang isang true story na hindi mo makikita sa mainstream media o kahit sa Google search. Kasi to be honest, hindi lahat ng krimen sa Pilipinas ay napapabalita. Ayon sa magpag-aaral, halos 60 hanggang 80% ng mga krimen sa bansa ay hindi nare-report. Ibig sabihin, nasa 20 hanggang 40% lang ang napupunta sa official na record ng nga pulis at mas kakaunti pa ang umaabot sa TV. Kaya kung minsan ay wala kang mahahanap online, tandaan mo mas maraming krimen ang nangyayari sa tahimik kaysa sa naririnig mo sa balita. Kaya, heto ang kwento ni Abel, isang lalaking tahimik ang buhay, pero nasadlak sa gulong may kasamang pag-ibig, tukso at trahedya. Ang buhay ni Abel Manansala. Si Abel ay lumaki sa isang kagalang-galang na pamilya. Ang kanyang ina ay isang guro na itinuturing na haligi ng edukasyon sa kanilang lugar. Ang ama naman, dating kagawad at respetadong lider sa komunidad, si Kagawad Rodolfo Manansala. Pangalawa si Abel sa 3 magkakapatid at siya lang ang lalaki, kaya natural lang na sa kanya nakaatang ang pag-asa ng pamilya. May kaya sila may mga lupain sa Rosales at may 19 hektarya pa sa La Union na pinapaupahan. Kaya kung tutusin, simple lang ang misyon ni Abel, alagaan at palaguin ang kayamanang iniwan ng kanilang mamagulang. Pero gaya ng maraming kwento ng buhay, may isang babae na nakbago ng takbo ng kanyang kapalaran. Ang pangalan niya si Cassandra Arbis. Ang pagkakakilala, taong 2000, fiesta nun sa kabilang bayan. Doon unang nakita sina Abel at Cassandra, hindi dahil sa tadhana, kundi sa politika. Ang amo ni Abel, si Kagawa Rodolfo, at ang amo ni Cassandra, si Kapitan Eduardo Arbis, ay matagal nang magkaalyado, magkaibigan, magkakampi. At gaya ang madalas sa ganitong kwento, may mga matatandang nagsabi, pag pinagsama ang dalawang pamilya, lalaki lalo ang impluensya natin. Hindi man pinilit, nakaibigan ang dalawa hanggang sa nakagustuhan. Isang taon matapos iyon, ikinasal sila. Doon sa mismong kasal, unang nakita ni Abel ang hipa niya si Gloria Corpus Arbis, asawa ang kuya ni Cassandra. Tahimik si Gloria, pero matalim ang tingin, may kakaibang misteryo sa bawat ngiti. Hindi pa ito napansin ni Abel noon, pero sa titik ng babae, tila may lihim na naisabihin. 6 na taon ng pagsasama. Lumipas ang 6 na taon ng kanilang pagsasama, pero wala pa rin silang anak. Tuwing gabi, nag-usap sila tungkol dito. Pareho nilang gustong magkaroon ng pamilya, pero tuwing dumarating ang buwan laging kabiguan. Nakpagamot sila, kumonsulta sa doktor, sinubukan lahat ng payo, pero laging bigo. Si Cassandra nagsimulang magduda sa sarili. Si Abel naman, pilit na pinapakita na sapat na sa kanya ang asawa, pero alam niyang pareho silang sugatan. Hanggang sa isang araw, binawian ng buhay si Kagawad Rodolfo Manansala ang haligi ng kanilang pamilya. Pagkatapos ng libing, nagpatuloy si Cassandra sa pangarap niyang makaalis at makasama ang pamilya ng ina sa Canada. Hindi ito tungkol sa pera o ginhawa, maganda na ang buhay nila sa Pilipinas. Ang gusto ni Cassandra ay pakbabago, bagong simula, bagong direksyon. Tahimik lang na sumuporta si Abel. Pag naayos mo na ang papeles mo, susunod ako, sabi niya. Walang dramang iyakan sa airport, walang sigawan. Isang mahigpit na yakap lang at pangakong di masisira ng distansya. Sa matang marami, maayos ang lahat. Isang asawang supportive, isang misis na pursigidong abutin ang pangarap, pero hindi alam ng lahat. Iyon na pala ang simulang lahat ng kaguluhan. Ang simula ng lihim. Lumipas ang 1 taon.
Sumunod sa Canada ang kuya ni Cassandra. Iniwan nito ang asawa niyang si Gloria at ang anak nila. Tumira si Gloria sa bahay kanyang biyenan si Kapitan Eduardo Arbis. Tahimik ang buhay niya ron. Laging maingat, laging nakamasid. Samantala, sa kabilang bayan, si Abel naman ay nag-isa, naghihintay, umaasang makasunod sa Canada. Madalas silang mag-text ni Gloria, simpleng kumustahan lang. Pero habang tumatagal, may nararamdaman siyang kakaiba sa tono ng mga mensahe ni Gloria. Isang gabi, nakatanggap siya ng mensahe. "Ail, may problema talaga dito. Natatakot ako." Hindi agad maintindihan ni Abel ang ibig niyang sabihin. Hanggang sa tuluyan ng sinabi ni Gloria ang totoo, "May gumagawa sa akin ngang hindi ko gusto. Pakiusap, huwag mong sasabihin kahit kanino." Nang tanungin ni Abel kung sino, isang pangungusap lang ang sagot. "Ema na SV mo at SV ko." Nanlamig si Abel. Alam niyang tinutukoy ni Gloria ang kapitan mismo, si Eduardo Arbis, ang sariling biyenan ni Cassandra. Hindi niya alam kung anong dapat gawin. Isa siyang outsider sa gulong iyon. Pero bilang tao, bilang lalaki, ramdam niya ang bigat ng pinagdadaanan ni Gloria. Mula nun, nagpatuloy ang palihim na komunikasyon nila. Mga coded messages, oras kung kailan ligtas tumawag, at mga planong makatakas si Gloria. Hanggang sa tinulungan nga ni Abel ang bilas, niya lumipat sa Urdaneta kasama ang anak. Sa tulong niya, nakalaya si Gloria sa bahay ng kapitan. Pakalipat ni Gloria sa Urdaneta, akala ni Abel tapos na ang lahat ng gulo. Tahimik na muli ang buhay, o yun ang akala niya. Pero sa bawat pagbisita niya sa bahay ni Gloria, unti-unting nagbago ang pakiramdam niya. Mula sa awa, naging pag-alala, hanggang sa pagnanasa, hanggang sa tuluyan ng naging bawal na pag-ibig. Sa umpisa, sinasabi niya sa sarili, "Tinutulungan ko lang siya." Pero habang tumatagal, hindi na yon totoo. Si Abel, ang dati tahimik na asawa, ay siya na ring gumagapang sa bilas niyang si Gloria. Sa matang iba, nakakaawa ang dalawa. Pero sa mga bulungan sa baryo, ibang usapan na. Si Abel daw, ginagapang ang bilas niya. Si Gloria, matagal nang nilalapitan. Hanggang sa naging usapan ng ngalasing sa kanto, kwentuhan ng mga kapitbahay, at sismis na sumabok sa buong bayan. At totoo nga, may nangyari sa kanilang dalawa. Paulit-ulit hanggang sa dumating ang araw na hindi na nila kayang itago buntis si Gloria. Ang lihim na nabunyak. Laking gulat ni Abel nang malaman iyon. Isang tiyan ang lumalaki. Isang kasalanan ang sumabog. At isang buhay ang nabuo sa gitna ng bawal na pag-ibig. Walang may alam kung paano ito sasabihin sa iba. Paano kung malaman ng asawa ni Gloria na nasa Canada? O ang mismong kapitan na siya ring dating umabuso kay Gloria? Paano kung malaman ng pamilya ni Cassandra? Habang lumalaki ang sismis, lalo namang lumalayo si Abel sa mga tao. Ang nga mata sa paligid, parang mga punyal na nakatuso sa kanya. Kaya nakpasya siyang lumayo muna. Sakto, naaprubahan ang tourist visa niya para sa Canada, 3 buwang pananatili. "Kailangan kong huminga," sabi niya. "Baka doon ko mahanap ulit ang sarili ko." Ang banggaan sa Canada. Paglapa ni Abel sa Canada, ramdam agad niya ang malamig na hangin at malamig din ang pakikitungo manbayaw niya, asawa ni Gloria. Walang bati, walang kumustahan. Sa isang kainan ng buong pamilya, sumabo ang tensyon. Habang kumakain sila, biglang bumanat ang bayaw. "Ang galing mo palang humingi ng praha. Sana napupunta sa tama, hindi puro yabang." Napakunot ang nuni Abel. "Ano bang problema mo? Hindi ikaw ang nagpapakain sa akin." Ngumisi ang bayaw. "Ayan na naman ang yabang mo. Hindi mo nga kayang bigyan ng maayos na buhay ang kapatid ko. Kaya siya nak-abroad, diba?" At doon, pumuto ang galit ni Abel. Tumayo siya, hinawakan ang kwelyong bayaw. Nagkagulo, nagsigawan, nagtilian ang mga tao. Hanggang sa parehong pinahinto ngang manager ng restaurant, banta pa natatawak ngang pulis. Pareho silang hingal, parehong galit. Pero sa loob ni Abel, alam niyang may alam ang bayaw tungkol sa kanya at kay Gloria. Pagbagsak ni Abel. Pag-uwi ni Abel sa Pilipinas, ilang buwan lang nanganak si Gloria.
At sa unang tingin pa lang ng nga kamag-anak alam na agad. Kamukhang kamukha ng bata si Abel. Walang duda. Mabilis kumalat ang balita at sa isang iglap itinaboy siya ng pamilya Arbis. Ipinagbawal na lumapit kay Gloria o sa bata. Isang beses lang niya nakita ang anak sa ospital. Isang sulyap lang. At pagkatapos noon, bumagsak ang buong mundo niya. Nahinlasenggo si Abel. Gabi-gabing umiyak, laging lasing, halos di na umuwi. Hanggang sa natutong gumamit ng droga una raw para makalimot, pero tuluyang nalunod. Iniwan siya nga, kaibigan. Ang asawa niyang si Cassandra, tumawag mula sa Canada, galit na galit. Ano pang idedepensa mo? Kopya mo yung bata. At doon, tuluyang gumuho ang buhay ni Abel Manansala mula sa respetadong asawa, naging basa na lalaki na pinapatay ng sariling kasalanan. Ang huling eraf. Habang lalong lumalala ang bisyo niya, unti-unting naubos ang pera. Ibinenta pa niya ang 5 ektaryang lupa sa Rosales. Ang sabi ngilan para sa droga at alak. Ang sabi ng iba, may plano raw siyang itakas si Gloria at ang bata palayain mula sa kamay ng pamilya Arbis. Pero walang nakakaalam na tutu. Hanggang sa pumanaw na rin ang ina ni Abel dating guro, matagal nang sakitin. Si Abel at ang bunso niyang kapatid na lang ang natira sa bahay at sa mga sumunod na linggo, kumalat ulit ang balita. Tinatangka raw ni Abel na ilayo si Gloria. Disyembre, maaga siyang umalis ng bahay. Sumakay sa Toyota Corolla. Sa main road ng baryo, isang puting sasakyan ang humarang. Bumukas ang pinto, isang lalaking nakabonet ang bumaba. Walang salita, walang tanong. Sunod-sunod na putok mula sa M6 Nasta. Isang buong magasinang bala ang pinakawalan. Sa mismong kalsadang dati niyang nilalakaran araw-araw, bumaksak si Abel Manansala. Ang dugo niya naging kapalit ng lahat ng kasalanan, lihim, at bawal na pag-ibig. Ang katapusan ng isang lihim. Isang linggo matapos ang pamamaril, inilibing si Abel sa tabingang puntot ng kanyang ina. Walang naresto, walang testigo. Walang umamin. Tahimik ang lahat pati mga Arbis, parang walang nangyari. Si Gloria at ang 2 anak isa sa asawa niya, isa kay Abel naglaho na parang bula. Walang nakakaalam kung saan sila napunta. Tahimik ang baryo, tahimik ang lahat. At gaya ng maraming kwento sa mga baryo ng Pilipinas, may mga kasalanang hindi na nahahatulan. Mga kasalanang tinabunan ng takot, kapangyarihan, at katahimikan. Kung minsan, hindi bala ang pumapatay sa tao, kundi ang bigat ng konsensya at ang mga lihim na pilit nating itinatago.